Thank you, Sister Vicky. Thank you, Pastor Jonathan, for allowing me to speak before you today. Alam mo, it's always privilege to share the word sa mga tao kasi the word of God is alive. Kaya excited ako every time na mag-share ako ng word. It's so exciting because it's life. The word of God is life. Kaya nagbabago ng buhay ng tao. Knowledge will inform you. Makakakuha ka ng information sa knowledge. Pero the Word of God will transform you. Ang mundo will make you to conform sa mundo. Pero ang discipline will teach you. Pero the Word of God will transform your heart. Kaya ang importante yung salita ng Diyos. As we celebrate Valentine's Day today, I want to speak about marriage, love, and marriage. Kasi the word love at saka yung marriage is the most abused word na ginamit ng tao. We abuse the word of love, misunderstood the word of love. Hindi natin naintindihan what is the true meaning of love. Kaya lahat tayo na in love, pero at the end of it, distraction. Bata pa tayo na experience natin yung love. Pero instead of blessing, may mga teenager nagpapakamatay, nag-change because of that emotional feeling. Kasi most of us thought na ang love is from the emotion. Love is not an emotion. Love is not feeling. Though we have feelings and emotion, pero ang feelings natin is only used to express the goodness of God. You cannot use that to use as a reasoning. Love, most of us know, is from the emotion. Satan has the power to control your feelings and emotion. Yung soul natin, hawak ni Satan yon. Tandaan nyo. You cannot rely on your emotions and feelings sa soul. You cannot rely on that. You have to rely on the Spirit. Kaya nung dumating si Jesus Christ, sabi niya sa atin, I will give you life in the Spirit. You cannot walk in the flesh. If you walk in the flesh, you will be cursed. Walang nakaalam noon. Kasi ang hirap na turo na ganun eh. How would you walk in the Spirit and how would you walk in the flesh? Mahirap na teaching yun kasi it needs deep revelation from God. Kaya ang mga tao nalito, hindi nila alam. Kaya sabi ng Diyos, my people perish because of lack of knowledge. Not because you don't love the Lord, but because of lack of knowledge. Kasi hindi natin na-express yung love ng Diyos. And yet the first commandment ng Diyos is to love the Lord with all your heart, mind, body, and soul. That is the first commandment. Pag hindi mo nasunod yung first commandment, hindi mo magagawa yung pangalawa. Pag hindi ka pumasa sa first grade, hindi ka tatapos sa second grade. Ang tao, mahilig tayo mag-jump. Pag hindi natin malaman yung una, nire-reject natin. Tumatalon tayo sa pangalawa. Hindi ka makakalusot sa Diyos. Kasi pag hindi ka nakalusot sa una, hindi ka makakapasok sa pangalawa. Kaya yung first commandment ng Diyos na love thy Lord with all your heart, hindi natin naintindihan kasi hindi naman natin alam kung what is love. Kaya na-abuse natin yon, yung love na yon. But love and marriage is from God. It is not a man-made. Kaya pagka tayo, kahit na yung marriage natin, that was instituted by God. When Adam was created, God gave Adam his wife. Walang choice si Adam. Binigay niya yung babae sa kanya. Even the woman did not have a choice to pick. Binigay niya si Adam. Kaya nga the Bible says, the woman was created for men. Hello? Ang purpose lang ng babae is for men. Period. Pag naintindihan yun, okay. Kasi everything about man and woman, ginawa na ng Diyos, may purpose. Man has wear three hats. The man
wears three hats. A father, a man, and a husband. Ang woman, the same thing. A woman, a mother, and a wife. Yung tatlong yon may purpose. Pag hindi nyo nalaman yung purpose na yon, you will abuse it. Hindi nyo magiging curse. Kasi design ng Diyos yun eh. Kaya, the father is given to a man. Kaya ang obligasyon ng tatay is, as a father, is to provide. You have to provide. Yun ang sabi ng Diyos. As a man, you will be the strength, protector. Kaya malakas. Dapat maging malakas ang man. And as a husband, you have to love your wife. Tatlo yun. Yeah, a man is supposed to be the strength, the protector, the provider, and then the lover. Ang woman, as a woman, sabi ng Diyos, as a woman, you have to submit to your husband. As a mother, you have to bring comfort to the family. Sabi niya. As a wife, you have to learn these things. Kasi pag hindi nyo naintindihan ito, kaya tayo nagkakaroon ng curse. Hindi tayo tinawag ng Diyos para bumait. O kaya para gumawa kayo ng sarili nyo yung agenda. Kahit na araw-araw kayo magsimba at magdasal. Pag hindi nyo nalaman yung sinabi ng Diyos dito, maka-curse kayo. Hindi ito, the life of God is not about you. Yung life natin is not about us. Our life is about our Lord Jesus Christ who died for us. Intindihin niyo yun. He died for us that you may have life. Hindi nyo sariling agenda yun. The desire of man will only be found in the will of God. Lahat tayo may desire. But you cannot find that desire outside of the will of God. Pagka nahanap mo yung desire mo outside of the will of God, it's a curse. Kaya kahit na kunyari, ang will mo maging successful ka, yumamang ka, makukuha mo yun. Bakit hindi? But if you reach it outside of the will, those things will not bless you. It will bring curse upon your life. Kaya yung mga yumayaman outside of the will of God, terrible ang buhay. Yung family nila, broken family, nagpapakamatay, yung mga anak nila, nagiging drug addict. Kasi yung blessing, akala nila blessed sila dahil mayaman sila. But it's a curse. No one will be blessed outside of the will of God. Kasi yung desire of man is gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. And you will only find that in the will of God. Ang relationship natin sa isa is designed by God. You have to be related in order for you to understand one another. Yung kapitbahay nyo, pag namatay, you don't care. Kasi wala kayong relasyon doon eh. Pero once you have a relation, magiging caring ka, iiyak ka, yung magsisympathize ka sa kanila because of that relationship. Ang daming namamatay na tao dyan, you don't care. But God loves, right? The only problem is you are not related to them. Kaya hindi ka makapag-sympathize. Ganon din ang Diyos. If you don't have a relationship with God, mamamatay ka. And God could care less. Not that God does not love you. He loves you. But only thing is you don't have a relationship with Him. Intindihan niyo yun? Because God is love. Kaya ang dami nagre-reklamo na, if God is love, bakit ako naghihirap? Bakit nang ganito? Kasi wala kayong relationship sa Diyos. Ang kailangan nyo, magkaroon ng relationship. Ang relationship is accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Na you acknowledging na tayo was created by God. Kasi the only purpose ng cross, tandaan nyo, the only purpose ng cross is for you to be blessed. Yun lang ang purpose. The only reason why God created us, okay? Yung creation ng Diyos, God created man
for the purpose of enjoying what life is. Pag hindi kayo nag-i-enjoy sa life, that means there's something wrong with your life. If you don't enjoy life, hindi mo ma-praise ang Diyos. Kasi you're not enjoying life. The only way that you could praise the Lord is when you enjoy life. Hindi mo masasabing mabait si Pastor Carl pag hindi ka nakakatanggap sa akin. Pero pag nakakatanggap kayo sa akin, binibigyan ko kayo, sasabihin nyo sa akin, ang bait ni Pastor Carl. Kasi, nakatanggap ka sa akin. Amen? Pag ang isang tao nagbibigay sa inyo, mabait yun. Pag hindi nagbibigay, madamot yun. Ayaw nyo nun. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, sinabi niya, mahalin niyo ako because I'm good. Pag hindi kayo nakakatanggap na blessing sa Diyos, hindi niyo mamamahal ang Diyos. Imposible. Kasi hindi kayo nakakatanggap sa Kanya eh. Paano niyo ma-praise ang isang tao kung hindi ka naman nakikinabang? Kung wala kayong pakinabang sa yun, hindi kayo mag-praise. Pero kung nakaka-receive kayo, makikinabang kayo. Magpapasalamat kayo, di ba? Ngayon, ang Diyos is so wonderful. Kasi yung grace ng Diyos is for us unmerited favor. Ang ibig sabihin nun, walang pakialaman Diyos kung gaano kayo kasama. You will still receive the blessing of God. Yun ang unmerited favor eh. Ang unmerited favor, hindi ka na dapat pang magpaganda sa Diyos o magpakabait sa Diyos. Kasi, hindi naman, life is not about you. It's about our Lord Jesus Christ. Mabait. Sabi ng Diyos, ang love, Timon love, ang sabi ng Diyos, ang love, ang characteristic ng love will be found in 1 Corinthians chapter 13. Tingnan mo. Alan, pwede ba yung verses? Ito yung chapter 13, 4-8. Ito ang characteristic ng love. Ito yung love, Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It's not puffed up. Characteristic to ng love, Kaya pag tayo nag-express ng love at hindi ito kasama, that means it's not love. Nadideceive tayo ni Satan. Kasi sa mundong ito, it's either you do what is right or you do what is wrong. Dalawa lang yun, right and wrong eh. I am righteousness. Sabi niya, no one is righteous except God. No one. Wala ako. Lahat tayo makasalanan. No one is righteous except God. Now, the righteousness of men, sasabihin mo, Pastor, ako mabait, hindi ako gumagawa ng ganito ako. The righteousness of men, apart from God, is a filthy rag. Sabi niya, basura. Basura ang righteousness ng man. Because God does not honor, He's not a respecter of men. He's a respecter of His Son, Jesus Christ. All glory, honor, power is given to Jesus Christ. Whosoever believe in Him will have the same thing. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, Father, yung dasal niya sa John, Father, the glory that you have given me. Kasi ina-honor siya ng Diyos eh. Father, the glory that you have given me, I have given it unto them. Kasi kanino yun? Doon sa taong naniwala sa Kanya, sa mga apostol niya. Kaya yung glory na natanggap ni Jesus Christ, all power, honor, lahat yung kuwan ng Diyos, na natanggap niya sa Father, ibinigay sa atin. Nasa atin lahat yun. Kaya pag nag-born again ka, the love of God, nasa iyo. Yun ang seed. Kaya yung relationship natin, pagka nagpakasal kayo, pag hindi nyo in-honor si Jesus Christ sa marriage or sa love, ang marriage nyo masisira. There will be no love. It will be lust. Kasi outside of the will of God is the lust of eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yun lang yung tatlong yun.
Pag hindi ka naglakad according to the Word of God, yung tatlong yun nagmamanifesto sa buhay nyo. Anong purpose nun? Sisirain kayo. Pero when you walk according to the will of God, pinalitan ng Diyos yun. Ang binigay sa atin, now that you become born again, sabi niya, here, I will give you love, hope, and self-control. Long-suffering. Bakit yung love? Yung love is for you to be able to give. Love, I will define love. Love is defined this way. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only. Ang key word, only. To express your love, tandaan nyo, to express your love, you have to give your only. Anong only lang sa buhay natin? Our only life. You have to give your only life that you may have life. Naiintindihan nyo ba yun? See, hindi mo pwedeng sabihin sa taong, I love you, kung wala kang ibibigay. Kahit sino kaya yun. Kaya nga yung mga asawa natin naghihintay na, hala ko ba, Valentine's Day, nasaan yung bulaklak ko, nasaan yung tsokolate ko. They are expecting you to receive. Ang woman, they're expecting to receive from the husband or from the man. Why? Because the Bible says, men love their wives. Ang role ng babae is to receive. Hello? Ngayon, pag yung babae, ang babae does not have to fall in love. Ang gagawin mo lang, mga lalaki, ito for the youth, tuturuan ko kayo. Para kayo makakuha ng maraming babae, ganito gawin nyo. Bigyan nyo ng security ang babae. When a woman is secured, sasagutin ka. Ang hanap ng babae is security. Kaya ang babae nakikinig sa lahat ng sinasabi ng lalaki. Kasi hindi nila alam kung ano ang puso mo Pakikinggan lang yung mga sinasabi mo. And based on that, sabi ng babae, sinabi niya ganito, ganito. And then she feels secured. Pag hindi mo sinunod yung sinabi mo, nagtataka yung babae. Sabi mo ganito, sabi mo mahal mo ako, sabi mo ganito, sabi. Ikaw naman lalaki, nasabi mo lang yun kasi to win her. Pero hindi galing sa puso. Just to win her. Yung babae, hindi niya alam yun Umaasa lang siya sa sinasabi mo. Because ang babae, naghahanap lang ng security. Kaya kahit na matanda yung lalaki, pag yung lalaki nag-secure siya, I feel secured, sasagutin niya kahit na matanda yun. Kasi hindi siya dinesign ng Diyos to fall in love, but to submit to those people who secured her. Hello? Naintindihan niyo ba yun? Yun ang sabi dito. Hindi ko gawa-gawa yun. Sabi dito yun. Pag wala tayong basihan, hindi ko alam kung ano na tama o mali. Hindi ko na alam. Ito lang ang binabasihan ko. Kaya sabi ng Diyos, pag ito, hindi nyo binasihan, lahat tayo maliligaw. Kasi lahat tayo marunong. Lahat tayo marunong. Hindi mo, kaya nga ang daming taong hilong-hilo, hindi alam nila kung ano tama o mali. Yung mga iba ayaw magsimba. Kasi nagsusugal pa sila, umiinom pa sila, nang babae pa sila. Kaya akala nila, makasalanan sila, they don't deserve to be blessed. But that is a lie from Satan. That's a deception. That's a great deception. Walang kinalaman yung kasalanan mo. It's all about our Lord Jesus Christ. Pag inaccept nyo si Jesus Christ as your Lord, lahat ng kasalanan nyo bayad na. Tapos na yun. Ang problema nito, yung condemnation. Ganito ang born again, ganito. Nung create tayo ng Diyos, narito tayo sa Diyos. Ito, tabi kayo ng Diyos Tabi ka tayo created tayo. Pero si Satan niloko tayo. Kaya humiwalay tayo sa Diyos. Every step na ginagawa mo, kasalanan.
Kasi niloko tayo ni Satan eh. Kaya nagkasala tayo. Every step na kinukuha natin, kasalanan yon. Napapalayo tayo sa Diyos. Ngayon narito na tayo, naroon ng Diyos. Ang layo na eh. Na-born again ka, tumilikod ka ngayon, pabalik sa Kanya. Ang problema ngayon, yung kasalanan na ginawa mo, magmula dito hanggang doon. Tatahakin mo yun. Magkakasalubong kayo noon. Kaya yung mga born again, sabihin na, kasi hirap naman ito. Kasi kung babaero sila, umiinom, mai-encounter nila yun eh. Ang magaling doon, sabi ng Diyos, paglaban mo, hanggang meron kang faith sa akin, yung pagbagsak mo dito, bumagsak ka eh. Sabi ng Diyos, tumayo ka. Pag nakatayo ka dahil sa paniniwala mo na born again ka, na overcome mo yung sin na yun, magiging blessing. Blessing yun. Kaya every step na na-overcome mo yung sin is victory. Yung sasabi sa Bible, you are victorious. Kasi yung kasalanan na nagawa mo, na na-curse ka, pag tumalikod ka ngayon, yung kasalanan na nasa kasalubong mo, magiging blessing mo. Kaya sabi ng Diyos, pag ikaw na born again, victorious ka. Blessed ka na. Ngayon problema natin, blessed na ako. Nagkakasala pa rin ako. Hindi mo lang kasi alam na there is no condemnation in our Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, there's no more condemnation in our Lord Jesus Christ. Kaya pag nagkasala ka rito, si Satan, iko-condemn ka. Pero pag hindi mo kaalam ang salita ng Diyos, condemn ka. Hindi ka makakatayo. Pag alam mo ang salita ng Diyos, hahawakan mo yung salita ng Diyos, yun ang panlaban mo eh. Kaya si Jesus Christ, lahat ng ginamit niya, salita lang ng Diyos. Nung na-tempt siya. Doon ka lang makakaahon sa salita ng Diyos. Kasi kahit na may kasalanan ka, your sin has been forgiven and there's no condemnation in Jesus Christ. Pag nakatayo ka roon, bless yun. Blessing yun. Kasi kaya sabi na niya, pagka ikaw naging born again, there will be suffering and trials and temptation. Pero guaranteed that you're victorious. Why? Guaranteed na niya yung blessing eh. There's no more curse to those who believe in Christ. Kaya we are blessed. Kaya yung suffering, trials, magiging blessing na yun. Wala nang problema sa buhay natin yun. Pag natutunan niyo yun, that is what faith is. Ang faith, hindi natin gawa dito. Ang faith, ito. Faith comes from hearing the Word of God. Ano ibig sabihin nun? Pag narinig mo itong faith, Word of God, darating yung faith. Bakit? Paano ba darating? Kasi yung Espiritu sa iyo, yung Holy Spirit, will only respond sa salita ng Diyos. Wala na. Wala na siyang sasabihin. Kaya tahimik yung Holy Spirit sa atin. Kaya sabi ng Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit. Anong grieving? Ang grieving the Holy Spirit is when you're walking outside the Word. Outside the will of God, you're grieving. Hindi niya magawa yung dapat na bless ka. Kasi you're grieving, pinipigilan mo siya eh. And that's what grieving of the Holy Spirit means. Kaya sabi ng Diyos, do not grieve the Holy Spirit. But obey, be obedient to the Word of God. Kaya, pag ang blessing ng Diyos, darating, only pag nag-respond ka sa Holy Spirit. Kaya ang pagdadasal natin, hindi galing sa iyo. Kasi tayo nagdadasal mali eh. Pag nagdasal kayo ng mali, ang resulta mali. Hindi babagsak ang blessing kahit na araw-araw ka magdasal. Kasi ang mali, sa una, hanggang huli, mali. Ang resulta doon, mali. Kahit na mangingisay ka pa, hindi tatama yun.
Kaya tignan mo yung mga tao, dasal ng dasal. Binagyo na, binaha na, wala nang bahay. Dasal pa rin sila ng dasal. Ganun pa rin ang buhay, hindi nagbabago. Kasi mali ang pagdadasal. Hindi dahil sa hindi sila mahal ng Diyos. Hello? Ngayon, pag nagdasal kayo, huwag kayong magdadasal, humihingi sa Diyos. Walang faith yun. Walang faith yun. Pag nagdasal kayo, sabihin nyo, Lord, pinangako mo sa akin, you will provide all your needs. You will provide all my needs. Sabi niya yon. Hindi ikaw, siya. Babagsak yon. Kasi yung Holy Spirit, at saka ito, iisa. Yung ang faith. Magkakaroon kayo ng faith kasi your faith is based on the Word of God. And the Spirit of God will give you that faith. The author and the finisher of faith is our Lord Jesus Christ. Kaya nga pagka gusto nyo ma-blessed, hindi dahil sa yung mga tao, ang yabang eh. Pag nagdadasal ka, pirmi, nagsisimba ka, akala nila mable-bless na sila ng Diyos eh. Kaya pag hindi sila nakatanggap ng bless, frustrated sila, hindi na sila nagsisimba. Kasi sasabihin nila, wala rin man nangyayari. Hindi nila alam na mali lang yung pagdadasal nila. Itatama mo lang. Kasi lahat gawa na. Kaya nga sabi ko kanina sa mga congregation ko, para umangat ang buhay nyo. Sa mundong ito, para ka umangat, makita mo yung kayamanan. Di ba? Pag marami ka ng pera, oops, angat ka na. Pati pag-iisip mo, angat na din. Ang yabang mo na nun. Yumayabang ka. Kasi binabasihan mo yung pag-angat mo, ang mentality mo sa nakikita mong pera. Sa mundo yon. Pag born again ka sa kingdom ng Diyos, hindi ganon. Para ka yumaman sa kingdom of Diyos, your focus is not on the money, or your focus is not on your job, or your focus is not on your resources. Kasi limited kayo. Hindi ka makakabili ng kotse. Kasi ang sahod mo, kukunti lang. Eh, pagka binays mo, ang dami natin, puro tayo mahihirap. Pag binasin nyo lahat yung, kaya makakabili ako ng bahay, kotse, ng sapatos, o kung doon sa sweldo nyo, mahirapan kayo. Hindi kayo makakaangat. Pero pag ang pag-iisip mo, inilagay mo sa, sabi ng Diyos yung needs ko, ipoprovide niya, wala akong pakialam kung ano kinikita ko. Sabi ng Diyos, ibibigay niya yung pangangailangan ko. Wala akong pakialam kung 10 million o 20 million. Hindi ko problema yun. Sabi ng Diyos, hindi mo problema yun. Problema ko yun. Huwag mong ilagay sa kamay mo. Only believe. Hindi ka magpe-perform na magdadasal, magsasayaw ka para ka bumaba yung blessing. No. Sabihin mo lang, Diyos, Lord, pinangako mo na ito. Namatay si Jesus Christ sa akin para ako mabless. Kaya walang utang na loob ang Diyos sa iyo. Kaya pagka tumatanggap ka ng biyaya sa Diyos at hindi ka nagkakahirap, hindi ka naghihirap, i-praise mo siya. Sabi mo, wow, you are good. Ayun ang ibig sabihin ng Diyos na, come and taste me because I am good. Nagkamali ng turo sa church. Kaya hindi nila naintindihan. Ang akala nila, pumunta kayo sa simbahan para kayo mabless o magpakabait kayo. Walang kinalaman lahat yun. Wala sa performance ng tao para ka mabless. It's all about the performance of our Lord Jesus Christ sa cross. Naintindihan niyo ba yun?
nung na-born again ako, ang unang tinanong sa akin ng Diyos, alam mo ba, do you know the reason why I died on the cross? Ang lakas noon, narinig ko, sabi ng Spirit, sinabi sa akin ng Holy Spirit, do you know the reason why Jesus Christ died on the cross? Hindi ko masagot. Sabi ko, no. Alam ko, sa sin ko lang. Okay, if your sin are forgiven, what else? Anong biyaya nun sa akin? If my sins are forgiven, how would that benefit me? Nung ni-reveal sa akin lahat yun, sabi ko, wow! Bakit naghirap ang tao dahil dito? Natapos na pala ang paghihirap ng tao dahil ginawa na lahat ng Diyos. Kaya yung love natin sa isa't isa, hindi gawa ng tao. When you give your only life, kaya yung sasabi ng Diyos no longer you live, but Christ lives in you. Until you give up your life, your only life, hindi mo makikita yung life of Jesus Christ sa buhay nyo. Kasi mangingiral yung sa iyo You have to, sabi niya, whatever you give, you will receive. Whatever you give, you will receive. Kung anong gusto mong makuha sa buhay mo, ibigay mo. Kaya kung gusto mo ng pera, ibigay mo ang pera. Kung gusto mo ganito, ibigay mo. Whatever you give, whatever you sow, you will reap. Naintindihan niyo yan? Kaya, pag na-born again ng mga tao, di ba? Wala kang makikitang born again na mayaman. Sabi mo, si Pacquiao na-born again, mayaman Sabi mo, na-born again, maraming pera siya. May mga exceptions, siyempre. In every rules, there's an exception. Pero most of us, naboborn again tayo, dahil wala tayong pera, wala tayong pangangailangan. Malaki ang pangangailangan natin. Bakit ganon? Kasi, sabi sa Biblia, it's hard for a rich man to enter the kingdom of God, and it will be easier for a camel to go through the eye of the needle. Nung narinig ng apostle yun, wow! Kasi sa Jewish custom pagka mayaman ka, bless ka ng Diyos kung yung mayaman pa lang yun hindi makakapasok sa kingdom of God, sino makakapasok? Alam nila yung lang blessed ng Diyos makakapasok hindi pala makakapasok din yung mayaman. Who could? Sabi ng Diyos, nothing. To God, nothing is impossible. Hindi naintindihan ng apostle yun. Paano yun? Kasi everything is done by our Lord Jesus Christ for you. Kaya sa Kanya, walang imposible. Kaya siya, bumaba dito, naging tao, pinakita niya yung ganon, binigyan kayo ng Holy Spirit. Walang may gawa nun, walang nakakaintindi nun. Lahat yung ginawa niya, nagpapako siya sa cross, lahat yun. Ang mga tao ngayon, kaya yung mga ibang tao, litong-lito, sasabihin, kung Diyos siya, bakit pa siya nagpapako sa Diyos, nagpapako sa cross? Totoo yun, kasi God is perfect and holy. Tandaan yun. The perfection and holiness of God, no one could point finger at God and accuse Him of anything. That's what perfection is. Ang perfection, hindi mo pwedeng i-charge kahit sino Perfect yun Naintindihan niyo yan? Ang Diyos perfect. Kaya hindi siya pwedeng pa-magic lang. No. He has to overcome the sin. Pero gagawin niya, siya kanyang gagawin niya. Hindi pa makakaya ng tao na makapasok kayo sa kingdom of God Kasi God hates sin. The wages of sin is death. Mahirapan Kaya si Jesus Christ namatay sa atin. Kaya nung namatay si Jesus Christ sa atin, para tayo mabless, yung faith, sabi ng Diyos, by my faith, for it will be impossible for you to receive the blessing of God without faith. Yung faith na yon, siya pa rin ang may gawa. The author and the finisher of faith is our Lord Jesus Christ. And everything is based on the will of God, the Word of God. Ito. Kaya na-receive na natin lahat yung blessing ng Diyos. Kaya pagka naniwala kayo sa Diyos, sabi ng Diyos, 24/7, hindi pwedeng 5 days ka maniniwala sa Diyos, 2 days outside. Hindi pwede yun. Kasi sabi ng Bible, once you experience
the presence of the Holy Spirit, it will be impossible for you to turn back to where you were before. Impossible. Kung Satan has the power to make you bad, God has a power to make you good. Powerful pa siya. Kaya nga yung suffering, ang suffering ng tao, once you become born again, sabi ng Diyos kay Taning, okay, Satan. Kasi it's not about you, it's about God and Satan. Kaya tayo in between eh. We get caught in the between. Kasi nagselos si Satan eh, sa atin eh. Kasi we were created in the image and likeness of God. Si Satan hindi eh. Kaya nagselos siya. Kaya dinideceive niya tayo para murahin natin ang Diyos, para kuha natin. Kasi alam niya ang blessing ng Diyos. Nung na-born again tayo, sabi ng Diyos, okay, Satan, alam mo ang Diyos mabait. Kayang-kaya niya si Satan. Hindi siya nagpapataranta. God is secured. Bali wala sa kanya si Taning. Kaya sabi niya kay Taning, kay Satan, okay, Satan, do whatever you want to do to all my children. Kaya, ang suffering, dumating sa tao. Pero ang maganda nito, every time na yung suffering dumarating sa tao, God turns it to blessing. Kasi sabi niya, when you touch my children, I will bless them. Kaya every suffering na nagpunta sa iyo, pagka naniwala ka sa Diyos, it turns to be a blessing. Kaya every trial is a blessing. Tiniturn niya yung work of Satan. The work of Satan could be turned into blessing. Kaya nga, we are people that called be not as if they were. Kaya we call things that are not as if they were. Why? Because the creation itself is in us. Yung Holy Spirit yun. Kaya nga, if you do not speak, hindi mag-create. I speak because I believe. Sabi sa Bible, I believe, therefore I speak. Why? Because when you speak, nag-create. The Word of God creates. When you speak the Word of God, when you proclaim, sabi niya, proclaim the Word of God, it creates. Kaya, when I say, Lord, the Word says, you will provide all my needs, it will come. Hindi ako may sabi nun. Lord, sabi niyo, I have the righteousness of God. Bakit nagkakasala pa ako? When God hears that I claim that I am the righteousness of Jesus Christ, yung righteousness yun magmanifesto. Because the Word will create. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya, when you proclaim the Word of God in your life, the life and death comes from where? The power of tongue. The tongue has the power to what? Create life and death. Paano yun? That's powerful. If tongue has the power of life and death, therefore I will do what? I will choose life. And what is life? The Word of God is life. The Word becomes life. Naintindihan niyo yun? And so when you use the Word of God, you bring life. Kaya yung blessing mo, it goes from one generation to another. Kasi pangako ng Diyos yun. All the way. Kaya when you understand the Word of God, as a man thinketh in his heart, so you will be. Pag na-raise up na yung mentality nyo, na ako anak ng Diyos, hindi ako maghihirap sa buhay na ito, so it will be. Yung church namin sa Pasadena, 22 years. I've been a Christian, born again, for 30-something years. Okay? And I've watched my life. Ang buhay ng born again, tandaan niyo ito, ang buhay ng born again is pataas. Hindi ka pwedeng bumaba. Pag kayo hindi tumaas, na stagnant kayo, there's something wrong with your faith. Mali yung ginagawa mo. Kaya hindi ka tumataas. Kasi ang Diyos will take you from glory to glory to glory to glory. Ikaw na ang magsasabi sa Diyos, Lord, thank you, this is enough. Kaya ngayon may Israelites, na-conquer na nila yung buong land. Sabi niya ni Joshua, tama na, hanggang dito na lang kami.
because we are tired. Totoo yun. You will be fighting for your faith. Kaya sabi ni Paul, Lord, I fight the good fight of faith. And now, I will rest. Habang narito kayo sa mundong ito, you have to fight the good fight of faith. Kung hindi, maghihirap kayo. Pati yung anak nyo. Ang suffering, tandaan nyo ito, ang suffering ng mga anak nyo is because of the parents. Hindi alam nila kung ano itinuro sa anak. Kaya nag-suffer. Hindi dahil yung anak hindi mahusay, no? Ang teaching mali. Kaya ang suffering ng anak is because of the parents. Hindi natutunan ng tama. Ang blessing ng Diyos is from the head, pababa. Ang mundo, pataas. Ano ibig sabihin nun? Ang mundo, umaasa sa anak nila para mabless. Pataas. Binibless yung magulang. Pataas. Hirap nun. But blessing flows from top to bottom. Kaya yung blessing sa pamilya, pagkakasal kayo, marriage, and you walk according to the will of God, ang blessing ng bahay na yon comes to the head of the house. Pag yung tatay hindi mahal ang Diyos, kahit na yung babae, born again, mahirapan sila makita ang blessing ng buong pamilya. Yung babae masusustain ng Diyos. Pero the whole family will not. Because if God bless the whole family without the husband turning to God, sasabihin ng husband na tama ang ginagawa niya. And God will not be proven wrong. Because the Word of God is true. Naintindihan niyo ba yun? Kaya, importante sa mga lalaki na head of the household, maborn again. At maintindihan nyo na kayo provider. Kaya pag lumuhod kayo sa Diyos as a provider, hindi pwedeng maghindi ang Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Diyos, you will provide. You will provide. Yun ang blessing ng Diyos sa head of the house. The same thing here. Ang blessing ng church is from the head. From the head ang blessing. Babagsak kayo na Pastor Jonathan, papunta sa inyo. Ang blessing, pabagsak. Kaya pag ang church na bless kayo. Hindi pa pwedeng hindi. Because bless yung pastor nyo eh. Alam nga naman maghirap kayo, pastor nyo. Blessed. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi the Word of God is true. Hindi dahil sa gawa ng tao, gawa ng Diyos ito lahat. Kaya nga, sa body of Christ, ang importante ito. I gotta close. Ang importante, malaman nyo ito. The rapture of the church will be coming soon. Okay? The rapture of the church will be coming soon. Ang member ng body of Christ, only the member. Kasi sabi ng Diyos, I will come for my church. He didn't say, I will come for Jonathan. I will come to get my church. Pag kayo hindi member ng body of Christ, mahirapan kayo makasama sa rapture. Kasi hindi individual in salvation. Ang salvation, individual, pero ang rapture is the body of Christ. He comes for His bride. Kaya, ang maraming member ng church na di-deceive. Okay? Nung pinanganak kayo, wala kayong choice. Nakagisna na lang ninyo yung magulang nyo. Mga iba, ayaw pa nga yung magulang nila. Dahil kinagat nila ang kamay nila. Wala kayong choice. Pinanganak kayo sa magulang na yon. Na born again kayo, wala rin kayong choice. Dito rin kayo sa simbahan. Kung dito kayo na born again, wala kayong choice. Hindi kayo pwedeng mag-body, yung church hopping. Hindi ka pwedeng mag-family hopping. Pag naglumayas ka sa pamilya mo, maka-curse ka. Kasi you're going against the Word of God. The same thing as being born again, part of the body of Christ. You cannot have a church hopping attitude. Kasi but once you are in the body of Christ, God planted seed para ka tumubo doon. Hindi ka pwedeng bunutin kasi plant ka na naman doon. O pastor, sabi sa kwan, some will plant, some will harvest. Totoo yun. Totoo, ibig sabihin nun, yung seed, ipla-plant, some will water. Katulad ako, darating ako, iwawater ko.
Some will harvest, yung pag-mature nyo, ako mag-bless kayo sa ibang tao, ako mag-bless, totoo yun. Pero, kung saan kayo itinanim ng Diyos, doon kayo tatayo. Hindi kayo pwedeng palipat-lipat. Mawawala ang maturity nyo. Hindi nyo makikita ang blessing ng Diyos. Kasi, the first thing that is important to know is, you have to learn to be faithful. Ganon din yung sa husband and wife. To be faithful. Faithfulness, hindi natututunan yon dahil ang asawa nyo mabait. Madali yung kahit sino magiging faithful pagka mabait. Faithfulness only applies pagka mayroong problema. And then you have to be faithful. Pag may problema sa church, huwag kang tatakbo. You have to be faithful. Pakita mo na naroon ka. Kasi ang faithfulness could only be applied when there is trouble and problem and chaos. Kaya sa marriage nyo, pagka may problema, learn to apply faithfulness. Hindi yung, ayoko na sa kanya. Kasi walang faithfulness doon. You gotta learn to be faithful. Ang Diyos faithful sa atin. Kahit na masama ka o ganyan, faithful pa rin siya. Mahal ka pa rin, bless ka pa rin niya. Because He's faithful. So you learn to be faithful in the church. Magkakaroon kayo ng problema sa church. Pero pag tumakbo ka, wala na. Wala na. God will never be able to use you kasi walang faithfulness. Ganon din ang marriage. You have to learn faithfulness. But when you put God as the center of your life, Jesus Christ will touch your heart. Sa mga lalaki, God will touch the heart of men to love their wives. And the wives will submit. Tandaan nyo, pag hindi nakita ng babae ang pagmamahal ng lalaki, it will be hard for a woman to submit to a man. Tandaan nyo yan. It will be hard for a woman to submit to a man if she doesn't see the love of the man. Ang Biblia maliwanag. Men, love your wife as God, Jesus Christ, loves the church. And then, wife, submit to your husband. Hindi ka nagsasubmit kasi walang hiya yung asawa mo. No, you submit because ang asawa mo loves you. And that's what it is. Hindi yung mga tao, ginagamit nila yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, you submit to me, bakit hindi ka nagsasubmit sa akin? Yung lalaki, walang hiya naman. That's not what it is. You cannot manipulate God. God is a God of orderly. When you acknowledge God, sinabi mo, God, sabi mo, love my wife, bakit wala pa ako nito? And God will give you that love. Because love comes from God. And the only way to define love is giving. The only thing that you have. You don't give it out of abundance. You give it out of nothing. Kaya yung woman na nagbigay at saka yung mayaman, sabi ng Diyos, yung mayaman nagbigay out of his abundance, itong woman na ito, she gave out of her poverty. The only penny that she has, she gave it. Ganon ang love. It's a give. Love is give. Give. After the last drop, you give just and give. Hindi yung take. It's not about you. It's about Him. Amen? That's the message for all of you. Kaya sa mga couple, I acknowledge all the couples here. I acknowledge all of you that came for this message. Kaya, may the Lord bless all the couples here. Tsaka yung mga planning to get married. Tandaan nyo, you cannot get married and use yung marriage, ginagamit lang yung marriage for show, you'll be cursed. Kalimutan na ninyo. If you're not gonna walk according to the will of God, huwag kayo magpakasal sa simbahan. It won't do you any good. Kasi the will of God, marriage ng Diyos, is not for commercial. It's for us to be blessed.
So you have to acknowledge that in order for you to enjoy what marriage life is and what is love. Amen? Okay, let's go bow our head. Let's pray. Oh, Father, what a great loving God you are. We are so thankful, Father, for this message. Thank you for your words that you have given us that brought life in every one of us. And as I pray, Father, as I pray today, those people that don't know you, pray that you will touch them, Father, and bring revelation to them. Give them the understanding of what the power of God is and the crucifixion, resurrection of our Lord Jesus Christ. As I release your blessing upon their lives, Father, may your love and goodness and faithfulness manifest in their lives and in their children as they leave this place, as they go. And I pray, Almighty God, that you'll send your chelicos before them to whatever plan of the work of Satan set before them, that you will destroy them. And I thank you, Father, for all your goodness and your love as we give you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen.